Ang special spokesperson for the West Philippine Sea. Retired na ho kasi ito, pero dahil sa tawag po ng tungkulin, kinakailangan pa rin po niyang maglingkod lalo na sa usapin po ng West Philippine Sea. Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Admiral Trinidad, sir, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Good morning po, sir. Good morning, Bok. Magandang umaga sa iyo at sa mga taga-subaybay mo. Bago yung aking katanungan tungkol po sa napaulat na mga bagong barko ba yan na ite-turn over sa atin ng Amerika, meron ba tayong dapat natutukan, bantayan at maaring nakakaagaw ng ating atensyon ito nakalipas na araw dyan po sa West Philippine Sea in particular, Admiral? Yung continuous illegal presence pa naman Mhm. ng ating mga binabantay mga kaibigan natin, kapitbahay natin, Mhm. mula sa West Philippine Sea features natin, Bao de Masinloc, paminsan-minsan, nasa Northern Islands natin. Ito Mhm. mga binabantayan natin. Okay, pero hindi naman ito ika nga makakaapekto lalo na sa mga napipinto pa natin gagawin mga military exercise dahil mukhang ang Japan mukhang gustong ituloy at ilang pang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na maging regular ang gagawing maritime exercise sa West Philippine Sea, Admiral. Alam mo, Bok, ang nangyayari kasi, tuwing meron tayong bilateral o multilateral exercise with Mhm. other partner nations, partner Opo. navies, gumagawa sila ng mga iba't ibang senaryo. Ito, Mhm. kamakailan lamang, meron tayong bilateral activity with the US Coast Guard, Indo-PACOM, tapos Philippine Navy and Philippine Coast Guard. Sila naman nagpalabas ng report na sila din ay gumawa ng exercise. Walang matay na monitor na ganun. Mhm. So, it's a false narrative. Pangalawa, meron tayong Shangri-La Dialogue na kung saan nag-attend yung ating Secretary of National Defense, gumawa din, itong pag-timing ng release nila is always to grab the headlines. Mhm. So para Ginugulo kung nila yung oo. information domain. Kung ano yung ika nga ginagawa at aktibidad ng Pilipinas at ilang mga kalyadong bansa, kinakailangan meron din silang counterpart doon. Meron din silang ganito sa mga Oo, aktibidad na yon. meron. Aha. Kailangan very, very keen tayo, mga taong bayan, to be able to select alin talaga ang totoong reports o news dito. Mhm. Alright. Doon sa sinasabing barkong turnover sa atin, pwede mo kayo ng background dito, Admiral, at anong maitutulong nito sa ating patuloy na pagpapatrolya sa ating pong nasasakupang mga karagatan, pati na exclusive economic zone, Admiral. Yes, ang nakuha ko, Bok, sa reports ay isang Reliance class na Coast Guard cutter. Mhm. Ito ay medyo, di naman ito talaga brand new, pero meron tong may capability to extend the reach ng ating Coast Guard sapagkat maliban sa kanyang sensors ay meron siyang helicopter capability. Pwede siya mag-host o mag-house ng isang helicopter. Mhm. So pag may helicopter, mas matagal at mas malayo ang ma-cover ng ating mga Coast Guard. Mhm. So ito'y malaking tulong, malaking dagdag sa kakayanan ng Philippine Coast Guard to patrol our domain, maritime domain. Alright. Meron din pang mga iba pang mga barko na tulad nito kasi alam natin matagal natin pinag-usapan na Admiral nasa serbisyo pa ho kayo. Kinakailangan natin yung barko na kinakailangan mag-stay makapanatili sa mga karagatan, malayo at sa mas matagal na panahon na hindi ho mga kailangan ng baka mag-refuel sa alanganing bahagi ng karagatan ng West Philippine Sea, Admiral. Yes, kasama yan sa mga pinag-uusapan, Bok. But as of the moment, pati even sa Philippine Navy, sa AFP side, ito ay nasa talks pa lamang how to further yung reach ng ating mga barko through logistical sustainment. Either a logistic ship or may mga preposition fuel tayo all over the country. Mhm. Ito yung kasama sa pinag-uusapan. Yung Japan tama ba may pinangako na nito nakalipas na mga linggo na ipagkakaloob sa atin na barko, tama ba 'yun? Meron ba Ito silang naman binabanggit? ay hindi pa ito na ipangako, bagamat I believe I believe kasi wala pa tayong official pronouncement from DND na Mhm. pinag-usapan ito sa recent trip ng ating presidente to Japan. Mhm. Hindi lamang yung particular ship na ito na binanggit yung Abu Kumaras, but other military hardware ay binigyan natin ng access because of the enhanced defense relations and yung three principles for the transfer of military equipment and technology. So ito ay malaking bagay sapagkat ayon nga sa ating SND, pwede ma-short circuit o mapabilis yung ating modernization. Lalong-lalo na kung compatible sa mga systems natin
ang maakuha natin from Japan. Mhm. Nakatulong ba ng malaki itong ating ugnayan na maritime exercise with Japan recently dahil mukhang sila naman ngayon yung binabakbakan ng Chinese Foreign Ministry para nakasentro na naman sa kanila. Ito yung sinabi ko kanina, na tuwing merong ganitong usapin, at alam nila na it is because of what they're doing sa ating EEZ, sa ating maritime domain, Mhm. nagrereklamo sila, nagpapalabas ng kung ano-anong narrative. Particularly, Bok, itong pinag-usapan between the Philippines and Japan, yung pag-delineate, kasi may overlap yung ating EEZ with Japan, na alin dito ang masusunod, ito ay sa inyo, ito ay sa amin. Mhm. Ayaw Tama po. nila ng ganon, sapagkat yun ang pinaka-issue nila sa atin. Nag-overlap sa, hindi lamang sa Pilipinas, ba sa EEZ ng ibang bansa ng ASEAN, like Vietnam, like Brunei, like Singapore, like Malaysia, yung kanilang walang visa line-line. Mhm. So Oo. nagrereklamo sila na kunwari hindi makakatulong yung usapin ng pag-delineate ng ating EEZ between the Philippines and Japan. Mhm. Okay, so parang tayo nag-uusap, magkapit-bahay tayong dalawa, Admiral, tayo nag-uusap kung hanggang saan ating boundary, saan nilalagay yung pader. May isang residente sa kabilang bakod nakikisali. Parang parang ganun, parang ganun ang Totoo yan. mangyayari diyan. Ginabatikos tayo kasi siya nag-overlap din sa atin. At ang Mhm. pinaka-importante nito, ang basehan natin between Japan and the Philippines ay yung UNCLOS. Na yun Nga po. naman ang na-violate ng China sa atin. Mm. Yung provision ng UNCLOS. Mhm. Anyway, well, malaking bagay itong ganitong mga tulong basta wag lang tayong bibigyan ng barko ng ito, parang may pambomba ng tubig. Di naman natin kailangan yun Admiral, no? Oh. Di natin kailangan yun. Yung ano naman, mga water cannon that's supposed to suppress fire at sea. Hindi Oo. para manira ng petrol. Yan, to save lives. Tama po yun. Anyway, Admiral, maraming salamat sa mga impormasyon po ito at sa mga follow po siguro pati na kami makikipag-ugnayan para na rin sa ilang mga kasi ang pinag-usapan natin ito hindi lang dahil sa ito'y sa usapin ng teritoryo kundi para sa kapakanan na rin po ng mga mangingisda na nagtutungo dyan sa mga lugar na yan, lalo na sa bahagi ng mga taga-Sambales, taga-Bataan, pati taga-Kalayaan na masyadong naiipit na sa kanilang pangingisda, Admiral. Totoo yan, totoo yan. Ay ginagawa natin ito unang-una para sa atong taong bayan natin. Sapagkat ang yaman dagat natin dapat Pilipino makinabang. Alright. Admiral, maraming salamat po sa inyo sa Ulitipot. Good morning po. Wala naman, Thank you. Bok, at more power sa inyo Thank you and po. God bless. Salamat po. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, mga kapuso, ang AP Special Spokesperson for the West Philippine Sea dahil siya retired na pero andyan pa rin po nagsiservisyo.